Bilis ang videos na naman tayo mga boss. Yan. At share natin dito sa ating Ready Gray. Yan o. Yan. Tingnan natin Ready Gray. Yan. Share tayo dito. Ano bang mga advantage nito sa ating Ready Gray? Yan. Ang advantage nito guys, mas accurate yung kanyang response. Ito para sa mga scooters lang to. Accurate yung kanyang response at in terms of gas consumption, napakatipid nito kasi very responsive nga. Kumbaga, kahit hindi na siguro kayo mag Belgrove, posible na mabilis yung inyong arangkada. You know, dahil naka-degree siya. You know. At sana, nag-lock pa. Sana magpa-redegree kayo guys. At lalo sa mga gamitin niyo yung genuine parts, yun, para mas matibay. Yan. Mas matibay siya. Pero usually wala na kasing hindi na uso yung genuine parts, ganun din. Same lang naman sila ng halos di naman sila magkakalayo ng quality. Siguro okay na rin yung mga replacement pa hinaan mo be. Okay na rin yung mga replacement pagdating dito sa guys. Pagdating dito sa ating degree yan. Nabanggit na natin yung mga advantage nito guys at dito nagkakaroon ng potential yung ating mga motor kahit stock lang basta naka-redegree. Mas lalo kong kargado guys, the best pa rin yung naka-redegree, mas lalo kong kargado. Kasi talagang dadamba yan. Pero in terms naman of kargado, kahit walang, gaya ng sinasabi ko nung unang videos guys, kahit wala naman siyang degree, ay kayang-kaya po niya buhatin yan. Arangkada hanggang dulo. Kayang-kaya po niya kahit walang degree, kahit walang magic washer, kayang-kaya niya basta kargado kung daily use lang din. Pero kung pangkarera, ibang usapan ho yun. May mga tuning yun. May mga secret tuning yun na depende sa inyong mga mekaniko or sa inyong mga coach, you know. At magbibigay lang tayo ng maraming tips dito mga guys. May isang videos na tayo na lumabas. Nga pala guys, kung bago lang kayo dito sa aking YT channel, pa-subscribe naman ang aking YT channel at pa-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na vlogs, you know. At dito nga guys, ano bang ginawa natin dito? Ulitin lang natin yung ating video para malinaw. Ang ginawa natin dito guys ay ni-redegree natin kasi masyadong ipit or advance masyado yung kanyang tuno. Yan, ibig sabihin ipit na ipit yung kanyang belt, kaya hirap siya sa arangkada, kaya nagkaroon tayo ng redegree. Pero itong redegree na to, ito hindi pa to naliha. Yan, nasobrahan nga siya sa hindi pa siya naliha, mas lalong magaspang. Ito ay budget meal redegree lang to mga boss. Hindi talaga to yung redegree na sinasabi nyo na gagamit ng talim kasi wala naman tayong masyadong equipment. Ito ay DIY lang talaga yan sa mga lang to, sa mga baguhan lang, lalo sa mga bundok, kung sa mga probinsya na wala namang masyadong shop at napakahalaga ang pera pero naka-scooter kayo. Yan, ito yung best na solusyon nyo para makuha nyo yung lalo na sa mga boss, ito malaking bagay pala to, lalo sa mga probinsya, mga akyatin. Need nyo talaga ng low speed na ang sinasabi ko mga boss, may nag-comment sa ating comment section, yung sinasabi ko dun sa comments na once na sabi kasi ng mga iba kasi nag-comments na pag daw high speed, masyadong high speed, dagdagan lang daw ang spacer. Hindi po lahat ng lahat ng scooter ay pwede mong kapalan yung inyong spacer. May ibang scooter na hindi pwede ang sobrang kapal or lagay ng magic washer kung tawagin. Kasi like dito, lalo sa mga may kick starter kung tawagin. Dito kasi may nakalagay ito dito na
bukod sa nut, may nakalagay dito na trigger. Kumbaga siya yung nagti-trigger o siya yung tinutulak ng toaster para magkaroon ng engagement para doon sa kick. Kaya kung ginawa nyo ay nilagyan nyo na siya ng magic washer dito, yan, ganyan. Kung nilagyan mo siya ng magic washer dyan, abante itong ganoon. Kumbaga ibig sabihin lalapit to doon sa kanyang toaster. Yun, lalapit doon sa kick. Yung pinaka parang nag-connect doon sa kickstarter para magkaroon ng crank, para may crank yung magneto. Yun, dito yung banda guys. Hindi ko alam anong tamang term doon. Pero yun, dito naka-engage yun sa lahat na may kick. Pero yung mga like mga scooters na mga Honda, yung 125cc nila, walang ganito. Pati yung mga PCX, wala namang mga ganyan. Kaya hindi sila gawin. Pero aware din kayo mga boss. Huwag rin kayo basta-basta maglalagay ng kasi pag naglagay kasi kayo ng spacer, ang tendency, posibleng tatabingi ang inyong belt. Kaya maraming mga napuputol yung belt dahil sa ganon. Gawa ng pag nilagyan mo dyan, bawa lalagyan mo siya ng magic washer. Ang mangyari, bubuka to dito banda. Pero itong part na to, hindi to gumagalaw ito. Kasi itong part na to, sa may pulley, steady lang talaga to. Kahit anong mangyari, steady lang yan. At hindi yan pwede kasi itong pulley na to naka-align to doon sa torque drive. Ito lang talaga may posibilidad ng gagalaw. Kung gusto nyong ilubog yung belt, lalagyan nyo sa spacer. Kaya hindi rin pwede ang sobra kasi pipilipit din yung inyong mga belt. Kaya magtendency ng pagbagal sa inyong mga scooters. Kaya hindi rin pwede basta-basta na lagyan na lang ng lagyan na lang ng belt ng magic washer ang inyong mga drive phase or inyong mga pulley. Kasi magkakaroon din siya ng pagpipilipit or disalignment dun sa kanyang belt. Kaya kung maglagay kayo mga 1mm hanggang 2mm or 1mm, 2mm, mga ganyan lang talaga ang ilalagay nyo. Yun. At bukod pa doon mga boss, at kung kayo ito talaga pinaka best na solusyon para sa akin lang, redegree, kasi pantay kasi yan. Kumbaga bababa yung belt dyan, pantay, hindi siya tagilid. Lalo sa mga machine shop, hindi siya tagilid. Kumbaga pag bumaba yung belt dyan, nakaganyan, halimbawa itong daliri ko ay belt, pantay siya, hindi siya nakaganyan, hindi siya paling, hindi rin siya ganyan. Kasi pagka nilagyan nyo ng dito, pagka nilagyan ng spacer sobra, ang belt niyan ay paganyan, papaling na siya pagayan. Diba? Naiintindihan nyo mga boss? Kaya ang alignment ng belt masyadong tatagilid na siya. Kaya maraming napuputulan ng belt. Isa na yung commonly na bukod sa local at madaling masira yung kanilang belt dahil din sa naglalagay pa sila ng mga magic washer at nagkukos ng pilipit or may iba, maraming aftermarket na hindi talaga accurate din ang mga sukat, kaya ang belt nyo ay pilipit din, at yan lang mga boss. Sana may natutunan. Abangan nyo yung mga next videos natin mga boss. At as of now, wala pa tayong mga DIY, more tutorials lang tayo. At abangan nyo mga boss pala, yung next video natin ay pag-uusapan natin ang mga AV, kumbaga electric vehicles ngayon, like motorcycle at mga sasakyan. Pag-usapan natin yan. Kay medyo uso yan ngayon, biglang nag-uso sila at medyo tinatalo na ng mga big brands, lalo sa mga Chinese brand. At marami na ring mga gumagawa ng mga electronic na motorcycle at mga vehicles. Yan lang mga boss. At sana nagustuhan nyo yung videos natin. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow pala sa ating FB page. At thank you Chian Vlogs, Ella Bone, General Bone, at sa lahat ng nakakilala sa atin. Chip Dot, Lips Dot Pinay, at saka Manicuristang Pilipina. Yon, Daily, ano ba tawag nito? Yan, shout out sa inyo at sa mga lahat ng mga taga
Biliran Province at sa lahat ng mga taga Mindanao. Yan lang mga boss. Mag-comment lang kayo boss kung saan nakakarating ang ating videos at abangan nyo ang mga susunod nating vlogs. Thank you. Aga sa work, save money, save time. At kung may katanungan kayo dyan, mag-comment lang kayo dyan below down below. Peace out.